At ngayon po ay ating bigyang pansin ang pagdating ng ating mga panauhin sa pangunguna ng ating Honorable House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez. Kasama din po natin ang ating Senior Deputy Speaker, Honorable Aurelio Dong Gonzales Jr. Nandito rin po ang ating Chairperson ng House Committee on Appropriation, Elizalde S. Co. And of course, kasama po natin ang ating NIA Administrator, Engineer Eduardo Eddie G. Gillian. At nandito rin po ang ating UPRIS Department Manager, Engineer Gertrudes A. Viado. Atin pong palakpakan ang kanilang pagdating dito sa ating UPRIS Gymnasium. Wala na po bang ilalakas ang ating mga palakpak? Para po formal na umpisahan ang ating programa, inaanyayahan po ang lahat na magsitayo para sa ating pambungad na panalangin. Sa mga minamahal natin na mga opisyales at mga miyembro ng mga Irrigators Associations o IAs, Sa mga kasamahan natin mula dito sa UPRIS, sa mga kapwa natin lingkod bayan, at sa lahat ng ating mga mamimili at panauhin para sa araw na ito, isang magandang araw at magandang buhay po sa ating lahat. Ikinagagalak po namin ang inyong pagdalo dito sa kadiwa ng Pangulo sa NIA. Grand launching of Bagong Bayaning Magsasaka Rice o BBM Rice.
Para po sa pagbibigay ng pambungad na mensahe o pananalita, inaanyayahan po namin dito sa harapan ang ating NIA Administrator, Engineer Eduardo Eddie G. Guillen. Maraming salamat po. Well, alam nyo, bago ako ma-excite, minsan kasi nakakalimutan kong mag-greet. Kaya unahin ko na pong bumati. Unahin ko ang ating guest of honor and speaker, ang ating pinagmamalaking House Speaker, Ferdinand Martin Romualdez. Sir, andito rin yung ating kaibigan at laging tumitingin at nagtatanggol din sa ating budget sa Kongreso, ang ating kaibigan, ang House Committee on Appropriations Chairman, Apo Saldico. Palakpakan natin. Ang aking schoolmate, parehas po kami ng pinag-graduatean ang ating Senior Deputy Speaker, Congressman Aurelio Dong Gonzales. Sir, madami pa tayong mga guest pa rito. Dito yata yung ating Regional Director ng DSWD, si Ma'am Venus Rabulbudela. Asan po si Ma'am Venus? And of course, ang ating DTI-OIC Regional Manager, Ma'am Edna Dizon. Ang ating DTI Nueva Ecija Provincial Director, Richard Simangan. Apo, asan si Richard Simangan? At ang ating PCIC Region 3 Officer in Charge, Girly Gregorio. Ang ating acting Nueva Ecija Provincial Agriculturist, Dr. Jovita Agliam. Ang ating Provincial Social Welfare and Development Office Head, Leoncio Daniel. Ang aking NIA family sa pangunguna ng ating magaling at masipag na engineer, Ma'am Helen Biado, ma'am. At lahat na ng mga kasama natin sa NIA nandito. At of course, ang laging bida sa NIA, ang bagong bayaning magsasaka natin, yung ating mga IAs, yung ating mga mamimili, lahat po ng mga bisita. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating ginagalang na Speaker of the House of Representatives, Honorable Ferdinand Martin Romualdez, ang ating Chairperson, ang ating Committee on Appropriations, Honorable Elizalde Co, mga opisyal at kawani ng NIA, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw ay nagkaroon na ng katuparan ang adhikain ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makapaghatid ng abot-kaya, ngunit dekalidad na bigas sa mga mamamayang Pilipino. Ang ground launching ng bagong bayaning magsasaka o BBM Rice ay isang selebrasyon dahil sa matagumpay na implementasyon ng NIA Rice Contract Farming Program. Ito rin po ay isang paraan ng pagpapasalamat ng ating ahensya sa ating mga bagong bayaning magsasaka na siyang bida sa programang ito. Ang kanilang masaganang ani ang nagbigay daan upang maging posible ang 29 pesos per kilo na bigas na ating ipagbibili sa mga vulnerable sector tulad ng ating mga senior citizens, yung ating mga PWDs, mga solo parents, at members ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Ang paglulunsad ng BBM Rice sa lahat ng NIA regional offices sa buong bansa ay isang hudyat na naisakatuparan na natin ang bithiin ng bagong Pilipinas. Hindi po ito magiging posible kung wala ang ating bayanihan. Gayon din ang walang sawang suporta mula sa ating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez and ating Chair ng Appropriations, Congressman Saldico. Palakpakan po natin sila. Alam niyo po, ang ating programang ito, ang nagpasimula talaga nito ay si Speaker Romualdez.
alam nyo, tumatayo ang balahibo ko. Kasi nakita ko po ang kanyang kagustuhan makatulong po sa ating mga magsasaka. Noong ipiniliwanag ko yung ating programa sa kanya, nakita niya, sabi niya, ito pala ang magandang tulong para sa ating mga magsasaka. At nabigyan ng initial na pundo po ito. Kaya bigyan po natin ng mas malakas na palakpak ang ating speaker. Sabi ko nga, siya talagang speaker na talagang may vision at may puso para sa ating mga magsasaka. Palakpakan pa po natin. Alam nyo, pwede pa nating i-flash sa screen yung ating programa. Kasi maraming nagtatanong kung ito ba ay magiging sustainable. Lagi kasi ang tanong dyan, ito ba ay pakitang tao lang o ito ay, posible ba? Kahit ilabas nyo po yung inyong calculator at tayo'y magkwenta. Ang ating budget for next year, ang ating proposed budget ay 6 billion pesos para sa ating contract farming. Ngayon, meron po tayong tatlong gustong tulungan dito. Ang isa ay ang NFA. Dahil ang NFA po ay medyo hirap pinsan mamili ng bigas. So sabi namin, dito ka na, mag-contract farming tayo para sigurado ang supply ng NFA ng bigas. Pangalawa ay ang Rice for All program ng Department of Agriculture, yung 45 pesos per kilogram. Lahat pwedeng makabili. At ang pangatlo ay yung ating 29 pesos na bigas. Ang assumption po namin dito, yung 1 hektarya ay ang kailangan mong kapital dyan ay 50,000 pesos. Di ho ba? Mataas na yung 50,000 pesos actually. Dahil sa daming ayuda naman ng ating gobyerno. 6 billion divided by 50,000 pesos, 120,000 hectares ang kaya po nating bigyan ng contract farming sa buong bansa. 120,000 hectares. Ngayon, dito sa atin sa Nueva Ecija, kapag umani ka ng 8 tonelada, dito lalo na sa mga hybrid rice, kakantsawan ka na. Sabi ni Kadante, yung isang presidente, huwag ka na lang magsaka, sir. Sabi niya, Ang assumption po namin na maani lamang ninyo rito ay 5 tonelada lang. Hindi nga namin inassume na malaki. 5 tons po lamang. Kung 5 tons ang maani natin sa 120,000 hectares, meron po tayong 600,000 metric tons na bigas. 600 million kilos na bigas. Ngayon, ibebenta natin doon sa kontrata namin with NFA, benta natin yung kalahati. Makakakita po tayo ng 6.9 billion na yon. So meron pa tayong natitirang 300,000 metric tons na palay. Pag giniling mo yan, huwag na natin sabihin 63% yung recovery. 50% na lang. Sobrang baba na yan. Meron tayong 150,000 kilograms po na bigas. Yung 75,000, ibenta po natin yan dito sa ating 29 pesos na bigas. 29 pesos po. At yung kalahati naman, ibenta po natin yan sa DA para naman sa kanilang Rice for All na 45 pesos naman na bigas. Pero, doon sa 45 pesos, babalik po yung 6 pesos na yan para sa ating sa cooperative ng ating Irrigators Association para sa inyong capital build-up. Kung susumahin mo yon, meron tayong kikitain na 12 billion, 12.45 billion, O yung 6 billion, ibayad na namin sa inyo. Di may naiwan sa aming 6,450,000. Yung 6 billion, 450 million. Yung 450 million, ibibigay po natin yan sa ating mga cooperative para lumaki naman po kayo. Magkaroon kayo ng additional na puhunan at incentive naman ninyo sa pagtulong sa amin, sa NIA at kay Speaker dito sa programa na ito. Di may naiwan ulit sa amin yung 6 billion na i-revolve natin ulit. Hindi ho mawawala ang pera dito. Bagkos ang programang ito po, dahil sa ating programa rin, na lahat ng IAs natin ay binubuo natin ngayong kooperatiba at bawat kooperatiba mabibigyan yan ng rice processing system. Yan ang programa ng ating Pangulo. Para
kayo na po, makapture nyo na po yung value added ng rice. Hindi lang naman yung traders ang yayaman. Gusto naman ng ating Pangulo at ng ni Speaker Romualdez, kayo naman pong mga bagong bayaning magsasaka ang umasenso sa pamamagitan ng inyong kooperatiba. Ibabalik naman sa inyo yung kikitain ng co-op ninyo through dividends and patronage refund. Biruin po ninyo yan. Sa kwenta po namin, sa 1,000 hektarya na makonsolidate natin, ang kikitain ng kooperatiba sa isang taon ay aabot ng 100 million pesos. Kapag kayan, bumalik po sa inyo, magkakaroon po yan ng tinatawag na economic multiplier effect. Lahat ngayon aasenso. So yung pangarap ng ating Pangulo na pababain ang presyo ng pagkain, pero kikita pa ang ating mga farmers, matutupad po yun. Hindi lamang po yun, bababa ang poverty incidence na siyang isa ring gusto ng ating Pangulo. So ito po ay napakaganda ng proyekto na ito at hulog po ng langit sa atin ang House leadership ngayon. Dahil nagkaroon sila ng vision para ito po ay sa katuparan sa pamamagitan ng pagsuporta sa ating pondo. Palakpakan pa po natin ang ating speaker. Umuukit po tayo ng kasaysayan ng sa unang pagkakataon ay nabigyan tayo ng pinakamalaking pondo. Alam niyo po ngayon, ang pondo ng NIA ay 72 billion pesos. Malaki, sabi niyo siguro, kasi dati 40 billion lang Pero kung alam niyo lang ang totoong istorya nito, behind dito, ay talagang matutuwa po kayo. Kasi noong lumabas yung budget sa House of Representatives, yung HGAB, at ipinasa sa Senado, 80 billion po yan. Kasi sabi ng mga congressman, ang Pangulo, ang number 1 na prioridad ay ang food security. At ang kailangan ng food security, irigasyon. Sabi nila, Speaker, tulungan natin ang NIA, bigyan natin ng pondo, doblehin yan. So yung 40 billion na proposal natin, ginawang 80 billion. Pagpunta ng Senado, sa Wimpalad, sabi ng mga senador, ay hindi, ibalik nyo sa 40 billion. Salamat na lamang po dahil kay Speaker Romualdez nung mag-BICAM, ibinalik yung 32 billion. Kaya ang pondo po ng NIA, hindi man nabuo yung 80 billion ng ating mga congressman, naging 72 billion pa rin dahil sa ating mabuting speaker. Palakpakan po natin. Sa ating mga magsasaka, kami po ay hanga at saludo sa inyo. Ang inyong dedikasyon at sakripisyo ang siyang nagbibigay ng pagkain sa ating hapagkainan. Kayo po ang sandigan ng isang masaganang pamayanang agricultural. Wala pong salita ang maaring itumbas sa namin sa pasasalamat po sa inyo. Pero maraming salamat pa rin po. Thank you po. Ang lahat po ng ito ay simula pa lamang ng ating mas malakas at mas matatag na bayanihan. Alam niyo po, mahal na mahal po tayo ng ating Pangulo. In fact, kanina, magkasama kami doon sa Gimba, Birthday niya ngayon. Isipin niyo, birthday ng Presidente ng Pilipinas, imbes na mag-live. Kung ako, ang birthday ko, gusto ko, manood na lang ako ng TV. Kumain na lang ako sa labas at mag-relax. Pero ang ating Pangulo nandun, nagtatrabaho, at inilunsad yung bagong programa na maganda ng ating Department of Agriculture. Ganon po tayo kamahal ng ating Pangulo at wala siyang iniisip. Sabi nga niya, pag nakakausap ko trabaho, sabi ko, sir, pahinga naman kayo. Sabi niya, Eddie, ito na yata trabaho natin. Isipin yung kapakanan ng ating mga kababayan mula paggising hanggang pagtulog. Sabi niya, kaya ganon po kasipag ang ating Pangulo. So, kahit wala siya rito, isama natin siya sa ating panalangin. Ngayong birthday niya, bigyan pa siya ng ating may kapal ng malusog na pangangatawan. At para tayo po ay madala niya doon sa kanyang minimithi na maunlad na bagong Pilipinas para po sa ating lahat. Palakpakan natin ang ating Pangulo. Mabuhay ang mga bagong bayaning magsasaka. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay po tayong lahat.
Maraming salamat po sa ating NIA Administrator Engineer Guillen para sa inyong napakagandang mensahe. Sa pagpapatuloy po ng ating programa, upang ipakilala ang ating panauhing pandangal para sa araw na ito, atin na pong inaanyahan sa harapan ang ating House Committee on Appropriations Chairperson, Elizalde Zaldi S. Co. Magandang umaga po sa inyong lahat, ladies and gentlemen, honored guests, and esteemed partners in agriculture. Magandang araw po sa inyong lahat. Ikinararangal ko pong ipakilala ang ating iginagalang na panauhing pandangal at tagapagsalita, isang taong may puso para sa serbisyo publiko at may matibay na dedikasyon para sa pagunlad ng ating bansa. As the leader of the 300-plus strong congressman, he has championed legislative efforts to support our farmers. Katulad po di sinabi ni Admin Guillen, yung ligasiya po para sa food security, ang contract farming, kauna-unahang inintroduce po yan dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos para po ma-achieve ang target na may benta ng mababang presyo ng bigas. Hindi lang po ito para mapababa ang presyo, legacy on food security, but also legacy sa hospital na magkaroon po tayong maiging pangangalaga sa ating health. Kung makikita nyo po, libre na po ang ating mga pang-ospital, malaki pong pondo ang inilalaan dyan ng Kongreso sa lahat pong hospital, kasama po ang private hospital dahil po yan sa aming Speaker Martin Romualdez at ang kasamahan sa Kongreso. And also, katulad po sa legacy on housing, buong Pilipinas po yan, ginagawa na rin po. Yan po ay dahil din po sa leadership ng aming speaker. Yan po ang gustong isiwalat ang itong administrasyon. May maigawa ang murang pabahay, murang health na kalidad, and murang pagkain katulad ng contract farming. Kaya nga po sinasabi ni Admin Guillen, dinoble po namin ang pondo from 40 billion to 80 billion. Kung lumabas pa yung unprogram na almost 20 billion for contract farming, for warehouse, and for rice mill, para po libre na rin ang ng rice mill, ano po yan, para mas lalong mapababa natin ang presyo po ng bigas. As the leader of 300-plus strong congressman, he has championed legislative efforts to support our farmers. Katulad po ngayon pa lang, pinag-uusapan namin yung Rice Tarification Law na amendment. Ilalaan po yung pondong yon na ilagay po sa contract farming ang another 15 billion taon-taon para po in the next 5 years magkaroon ho tayo ng stabilizing fund na 100 billion para po yan hindi na tumaas ang bilihin ng ating mga mamamayan, and at the same time kayo po na ating mga magsasaka, hindi po kailangan mamuhunan, hindi po kailangan makiusap sa traders para po tumaas ang presyo ng ating bigas at para po mabenta nyo diretsyo ng mataas na presyo na kisiguraduhin nakikita ang bawat magsasaka at magiging masaya ang buong sambayan ng Pilipinas. Ladies and gentlemen, please join me in warmly welcoming the Speaker of the House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Maraming salamat. Magsiupo tayo lahat at maraming salamat sa ating mahal na chairman ng Appropriations, Ako Bicol Party List, Congressman Elizalde Co. Tamang-tama, inimbita talaga na ni Admin Eddie Guillen si Chairman Saldi kasi alam mo nang ibig sabihin ng
chairman ng appropriations. Siya naglaala ng budget natin eh. Ngayon, alam naman ninyo, di ba? Budget hearings natin ngayon. At siya kasama natin dito sa advokasya natin na sinasabi nating mahal ng Presidente, President Ferdinand R. Marcos ay, food security is national security. Kaya kayo po ay prioridad po ni BBM. At ngayong araw, birthday niya, batiin naman natin ang ating mahal na Presidente. Happy birthday, Mr. President! Maligayang bati, maligayang kaarawan sa ating mahal na Presidente. Masayang-masaya talaga ako ngayon kasi hindi lang kasama ko si Congressman Zaldico, pero yung Senior Deputy Speaker ko, na kabalen ko, although representante ako ng Primero Distrito ng Leyte sa Tacloban, yung nanay ko ay tiga Mabalacat, Pampanga, kaya ako rin ay tiga rito, tiga Central Luzon, at aking kabalen na tiga Pampanga, Congressman Aurelio Don Gonzales from the 3rd District of Pampanga. Nung 14th Congress kasama ko yan. Neophyte po kami. At proud na proud siya kasi sinabi niya sa akin, ikaw classmate, tawag sa akin Jake. Jake, ikaw, abogado ka, kaya yung tatay mo, dating gobernador. Pero ako, sabi ni Dong, proud na proud ako kasi ako isang anak ng Hortelano. Kaya tingnan mo naman, yung puso niya talaga ay talagang sa mga magsasaka. Nagsikap siya, naging engineer siya, schoolmate niya si Admin Eddie Gillian, 2 years advance kaya yata ni Admin, ano? Magaling ba si Admin? Magaling sila, tiga Mapua sila Mapua sila, kaya mga magagaling mga engineer. Maraming salamat at sa aking mahal nating UPRIS Engineer Helen Biado for welcoming us. Salamat sa mainit na pagtanggap sa atin dito sa UPRIS. First time ko yata dito. Pero I'd like again to acknowledge our National Irrigation Administrator, Engineer Eduardo Eddie Gillian. Hindi ko talaga makakalimut kasi pag office hours nakikita kami dyan sa Batasan, pero walang tigil Miski after dinner, miski midnight, hating gabi, nagmi-meeting kami kasama ni Kong Saldi, kasama ni si Kong Dong. Kaya masipag talaga yan. Wala yaka tayo nating tulog, Pareho tayong puyat, Kaya mabuti na lang. Itong mga nagdadala dito sa ating pamamalahan, yung napakagaling na presidente. Itong programa natin, itong bagong bayaning magsasaka rice, ito talaga ang vision ng ating mahal na presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr. Si Admin naman, siya nag-implement, nag-execute. At kami po sa Kongreso, kasama po natin ang ating mahal na presidente. Sumusunod natin sa yung vision niya, yung nakikita natin. Tama talaga yung ginagawa niya. Kaya, all-out support kami sa kanya. Kagaya yung sinabi ni Admin. Kung meron linaan isang budget na 40 billion na pinapriority nating presidente, dinodoble natin kasi nakikita talaga natin, napaka-importante itong programa. Itong mga National Irrigation Administration, Upper Pampanga River Integrated Irrigation Systems Department Manager, Engineer Gertrudis Viado, and officials, our officials from different national agencies, kagaya na po ng DSWD, yung DTI nandito, officers and members of the National Confederation of the Irrigators Association present. Kayo po, fellow government workers, distinguished guests, friends, ladies and gentlemen, lalo na yung mga magsasaka, yung mga mamimili ngayon, magandang araw sa inyo lahat. Ang ilulunsad natin ngayon ang isang matibay na patunay na kaya natin matagtumpay sa anumang hamon kung tayo ay nagkakaisa. Hindi ba, nung nangampanya si BBM dito, nung nakarang eleksyon, parati sinasabi niya, sama-sama tayo, babangon muli. Totoo talaga yan po, nakasasama tayo. It was just another day when we made rounds in the several public markets to confirm the key reforms of administration of BBM, particularly showing the
slowdown in the food price inflation. Isang araw lang yan, inikot natin ng mga palengke dyan sa Maynila, dun sa Guadalupe, dun sa Farmers Market, at dun sa Nepa Q-Mart. So nung isang araw, nag-ikot tayo sa mga palengke at personal ko naalamin ang kasalukuyang presyo ng mga bilhin. Kasama natin ang mga mambabatas at mga officials ng Department of Agriculture at DTI. Gayon din ang organisasyon ng mga magsasaka at traders, PRISM at GRECON. Nasaksihan natin na patuloy ang pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado ngayon. Kung dati ay 55 pesos hanggang 70 pesos bawat kilo, pumapalo ngayon sa 42 pesos at 45 pesos ang presyo ng bigas na madalas binibili ngayon. Kaya tinutupad talaga ang ating mahal Presidente yung commitment na po niya na dadalhin niya lahat tayo sa isang magandang sitwasyon na ganito na bumababa talaga yung presyo ng bilhin. So yung 42 broken rice, 45 pesos well-made rice. Available na yan sa NCR sa lahat ng mga palengke. Umasa tayo na patuloy ang pababa ang presyo ng bigas sa merkado hanggang itong Disyembre, itong Pasko, ngayong taon, sa pagpasok ng harvest season at pagdating ng mga bigas mula sa ibang bansa. Kaya magiging masaya at maligayang ating Pasko. Palakpakan po natin ang mahal nating Presidente. Today's launch of the Bagong Bayaning Magsasaka Rice highlights the unwavering commitment of the administration to do right by every Filipino, as well as the power of united action to achieve what others thought was impossible. Gaya nga po ng sinasabi nating mahal na Pangulo sa kanyang nakarang SONA, ang lahat ng ating tagumpay sa ekonomiya ay walang kabuluhan kung ito hindi nadadama ang ating mga kababayan. Ang bigas na abot kaya, ang presyo ay mithin ng ating mahal na Pangulo para sa bawat pamilyang Pilipino. Sa pagtutulungan ng iba't ibang sektor ng lipunan, ang katuparan ng ating mitihin, dekalidad na bigas sa presyong abot kaya ay abot kamay na. Congratulations are therefore in order to everyone involved in this endeavor, especially to our farmers, our irrigators associations, for your solidarity with this administration's aim. Maraming salamat sa ating Department of Agriculture at nakumbinsin natin silang palawakin ang mga pwesto ng mga kadiwa centers na nagtitinda ng bigas sa presyong hindi lalampas ng 30 pesos. Kagaya itong BBM rice dito sa harap natin, magiging available na yan sa mga iba't ibang mga palengke. Salamat sa DA na magtatayo sila ng mga kadiwa centers sa mga palengke, hindi lang sa NCR pero sa bawat sulok ng ating bayan. Sa mga darating na araw at buwan, makikita na ang mga kadiwa centers sa mga palengke at supermarket dito sa Metro Manila at sa ibang panig ng bansa. Sa pamamagitan ng ating pagtutulungan, nakakasiguro ang marami nating kababayang Pilipino, mga benepisyaryo ng 4Ps, ang ating mga senior citizens, mga may kapansanan, at marami pang iba na sila ay makakabili ng bigas sa halagang hindi lalampas na 30 piso kada kilo. Tanggapin po ninyo ang lubos at taus-pusong pasalamat ng bansang Pilipinas. Know that this initiative not only impacts not only every individual family, it helps the government's collective efforts to slow down inflation and bring about food security. Ito talaga ang hangarin ng ating mahal na Presidente na ibaba ang presyo ng mga bilihin at para magiging seguridad, yung ating seguridad dito sa pagkain ay talagang maging matibay. The House of Representatives, kayo, your representatives, the House of the People, is a strong and steadfast partner of the Marcos administration in this regard. Kami po sa Kongreso, kasama po natin ating mahal na Presidente. Hindi kami lumilihis sa vision niya, sa direksyon niya para sa ating gobyerno. Aside from formulating bills that promote the Philippines' welfare, we are also actively exercising our oversight powers
investigating and conducting inspection to unmask hoarders. Dahil sa investigasyon namin sa House of Representatives, nabuwag natin ang mga sindikatong responsable sa pagtaas ng presyo ng sibuyas at gulay noong taon. Nakilala rin natin ang leader ng sindikatong ito at pinaimbestigahan natin sa autoridad. Based on the evidence gathered, formal charges have already been filed against those responsible for artificially raising the prices of goods. And we are also coordinating with government efforts to optimize the impact of government programs through the Bagong Pilipinas Servicio Fairs. We have also used our influence to convince our friends in the private and business sectors to join the efforts to contain food inflation. The recent finding that inflation has slowed down to 3.3% last month is a testament to the effectiveness of our united action. Patuloy ang pagbaba ng inflation sa ating bansa kahit na patuloy ang pagtaas nito sa iba't ibang parte ng mundo. Indeed, much can be achieved when we work together. Kaya talaga tama ang Presidente. Sama-sama tayo, babangon muli. Let our achievement today be another stepping stone for higher and greater aspirations for the benefit of the Filipino people. Sama-sama nating harapin at pagtagumpayan natin ang bawat hamon ng panahon. Para sa ating mga kababayan, mabuhay po kayo dito sa Nueva Ecija, mabuhay ang NIA, Department of Agriculture, mabuhay ang Bagong Pilipinas, mabuhay ang sambayanang Pilipino. Maraming salamat po. At happy birthday, Mr. President! Maraming salamat din po sa atin pong Honorable House Speaker para sa isang napakagandang mensahe. At ngayon naman po, inihiling po natin na makasama ang ating mga panauhin dito sa harapan para po sa ating... Dahil dadako na po tayo sa pinaka-highlight ng ating programa, ang ating launching and ceremonial selling of BBM Rice. Okay, maraming salamat po. Ngayon naman po ay ating inihiling na ang ating mga panauhin ay tumungo sa harapan para sa ating photo opportunities. Kasama po ang ating mga mamimili ngayong araw, ang mga IA natin at ang mga iba pang mga panauhin. Okay, kung maaari po ay tumayo po yung ating mga kasama. Ayan, para po maging maganda ang ating kuha mula dito sa taas. Okay po. Okay, maraming salamat pong muli sa ating mga panauhin sa pagdalo dito po sa ating programa ngayong araw.